Good morning everyone. For today's video nga pala, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng UTP cable. At una-una po sa lahat ay dapat kumpleto po tayo sa gamit. Meron po tayong crimping tools, cable taster, and RG45. Okay guys, simulan natin. Pag hindi po pantay yung yung cable natin, dapat po natin putulin. At dapat po magkasunod-sunod yung mga wires natin or mga color ng wires natin. Dapat po tatlong bump lang. Pero sagad. Pero saan lang. And ito na po yung ating UTP cable. So, iti-test na po natin ito. Iti-test na po natin ito. Ito po yung cable taster natin. So, magkasunod-sunod po yan. Dapat makikita po natin yung ilaw dito na magkasunod-sunod. Mula po sa 1 hanggang sa 8. Dapat magkasunod-sunod po yan. Dapat magkapantay po yan. Cable. So, iti-test na po natin ito. Iti-test na po natin ito. Ito po yung cable taster natin. Okay guys, successful po guys. Yun na po yung ating UTP cable. So, good morning guys. Ngayon ay naman na tayo sa COC2 na tayo. Ang kailangan natin for COC2 ay laptop of course or computer. Tapos router at switch. Ang COC2 ay gagawa tayo ng private network. Pero hindi muna tayo connect sa main internet. Gagawa lang tayo ng peer-to-peer setup. At kailangan lang natin ipin yung router at yung computer. So, unboxin natin yung mga gamit natin. So, ito yung router, TP-Link, satellite, at ito naman ang ating switch. Hindi ito yung mga switch na alam mo kung ano na. Ito ang port ng switch at ito ang port ng router. Ito ang respective na nila na power adapters natin, computer, switch at router. Ang first na kailangan natin gawin ay i-power on tong switch at saka yung router at switch. So on na siya yung switch at i-on naman natin ang router. Yan. So ayan ang una nating gagawin sa router ay i-reset siya. Sa TP-Link may dedicated na reset button. Pipindutin na natin yan hanggang mag-flash ang lahat ng lights nito or more commonly, mawawala lahat ng lights na yan. At pag nangyari yan, ayan, mag-blink na sila lahat. Ibig sabihin, resetted na sila. Ayan na, nasa Windows na tayo. Space natin siya dito sa stock. At ito, ang kailangan po natin gawin ay i-connect ang router to switch at yung switch to computer. So, hanapin natin ang LAN port ng ating router. I-plug lang natin ang short na Ethernet cable. Hanapin ang first na port for our switch. Plug siya. At pag meron ng activity light, that means okay na po yung ating setup. Ngayon naman po ay slightly longer na Ethernet cable. So, number 2 of the switch. Tapos hanapin natin ang ating Ethernet port sa ating laptop. Ayun na po. Plug na natin. At ngayon, activity lights on. Nauna rin ang ating detect na rin po ang ating laptop. At ngayon, buksan na natin ang ating laptop. So guys, ito ang tanong, paano natin malalaman ang ating IP address for our router? Ang gagawin na natin ay punta tayo ng command prompt. Ayan, magpapakita naman yan. Ideally, run as administrator. Yes lang natin. Dahil Windows program naman yan, wala tayong problema dyan. Kung gusto nyo, full screen nyo.
Tapos ito-type natin dito ay ipconfig. Yan. Pag nag-ano na tayo, ipconfig, ang pupuntahan natin ay ang ating default gateway. As for this task, it's 192.168.0.1. Ang gagawin naman na natin ngayon ay i-close i-minimize ang ating command prompt at pupunta tayo sa ating browser. Punta tayo, pinaita natin sa default gateway, 192.168.0.1. Ngayon, minimalize ulit natin, tapos type natin 192.168.0.1. Tapos, pindutin na natin. Yan. Nandyan na po ang ating natin ngayon guys, ay lalagay natin ang password na nilagay ng ating instructor. For us, it is CSS 12345. I-repeat lang natin dito sa confirm, 12345. Oh, wala pa pala CSS, sorry. CSS 12345 and let's get started. Yung time zone natin, walang Philippines dito, which is sad. Pero punta lang tayo sa UTC +8 kasi nandun naman tayo. So, yan, Bangkok, Hanoi, and Jakarta. Wait lang nga po, tignan nga natin kung Kuala Lumpur, Singapore, UTC +8. Ayan naman po ang default na natin. Dahil wala naman po tayo ngayong internet, di naman po natin need na mag-connect sa internet, skip na lang po muna natin to. So, ang gagawin natin dito ay SSID. Ang gagawin po natin ay ang group number natin, which currently is group 1. At ang password natin ay, sorry po guys, wala na po palang space. Group 1. At dito ay i-repeat lang natin yung given na password, which is CSS 12345. Next lang. Ayan na po. No internet connection. Ang gagawin na natin dyan ay skip. Dahil di naman natin kailangan. Ngayon naman, pupunta tayo sa advanced. At pupunta tayo sa network, LAN, and gagawa tayo ng static IP. Ang ating gagawin static IP, 192.168.20.1. .2 pala po. Dahil yung .1 para po sa computer. At ngayon, isiblan natin. Okay. Na-configure na natin ng IP address. Ang gagawin lang natin ay punta lang tayo sa kinonfigured natin na IP address 192.168.20.2. Yan lang. At i-import natin yung password natin, which is again CSS 12345. Enter. Yan lang. Never. Kasi walang forever. At punta lang tayo sa ating network ulit. Punta tayo sa DHCP server at i-disable natin yan kasi di natin kailangan yan. O ayan, ngayon po na nasa TP-Link na naman tayo. Punta tayo sa advanced, network, at LAN. Maita po natin ay nandiyan na po yung ating static IP. Punta ulit tayo sa command prompt at try natin i-ping ang static IP address natin, which is ping space 192.168.20.2. Enter. Yan. Goods, ibig sabihin yan ay okay na. Ngayon, i-rename natin yung PC. Ang fastest way para sa akin ay punta lang tayo sa File Explorer, punta tayo ng this PC, Advanced Properties, mag-open yan sa punta tayo sa rename this PC. Ang gagawin lang natin ay group 1, and then next. Restart now. Magre-restart yan. Balik tayo pagkatapos mag-restart. So guys, welcome back. Ang gagawin ulit pula natin ngayon ay pupunta tayo sa Windows +R. Ang itatype natin ay system.l. Enter lang natin. Ngayon, pupunta tayo dito sa pagka nasa system properties na tayo, punta tayo sa remote.
gagawin natin ay allow remote connections to this computer. Okay. Dapat naka-check to guys. And okay. Ngayon, na-allow na natin ang remote desktop sa client. Tapos ngayon po, ang gagawin lang ninyo ay pupunta tayo sa control panel. Open. Pag nag-open yan, ito ang pinaka-basic na gagawin. Punta lang tayo sa network and internet, network and sharing. Mas maganda guys kung igaganto nyo siya. Tapos punta tayo dito sa Windows Defender Firewall. Ang gagawin natin ay i-turn off natin ang Windows firewall. Off. Off and off. Okay. Tapos, balik tayo sa sharing pala tayo punta. Change advanced sharing. Punta tayo dito. All networks. Dapat naka-turn on po ang turn off ang password protected sharing. Tapos, i-close natin tong tab na to at punta tayo dito. Dapat turn on network discovery. Pagkatapos natin i-turn on ang network discovery, lang po natin, i-save changes lang natin, turn off protected sharing, save changes, at ayan po. Ngayon, ang gagawin na natin ay maglalagay ng static IP through IPv4. Yan, ang gagawin natin ay 192.168.20.0. Hindi po 29 20.100. Ang subnet mask natin ay syempre 255.255.255.0 at ang default gateway ay 192.168.20.2. So guys, nandito na tayo sa DNS. Lagay natin ang IP ng DNS server which is always Windows Server 192.168.20.5. Tapos ngayon, okay na natin. Okay, and close. Ngayon, close natin lahat. And close this. Ngayon, punta tayo ulit sa command prompt. Ngayon, tingnan muna natin ang sarili natin. Ayan, ayun na static IP natin guys. So yan, nagana ang ating static IP. Tapos ngayon, tingnan naman natin ang ating router. Oh, that. Ayan, nagana po lahat ng static IPs natin. Thank you for watching. Sana makapasa kayo ng NC2. Goodbye.